Atin pong simulan ang ating banal na Eucharistia sa umagang ito sa ika-15 linggo sa pangkaraniwang panahon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa talinhaga ng magsasaka, ipinapaalala ni Jesus na namumunga ng masagana ang salita ng Diyos sa ating buhay kung ihahanda natin ang lupang tatamnan nito. Sa Eukaristiyang ito, humingi tayo sa Diyos ng tapang at lakas ng loob para makapag-isip, makapagpasya at kumilos ng naayon sa diwa ng ating Ebanghelyo. Kalakip ng ating panalangin sa misa ay ang ating panalangin ng kaligtasan. As we open our parishes, our church, to our faithful, though 10%, ay patuloy natin pinapanalangin ng kaligtasan, kalusugan ng bawat isa. Mga minamahal na kapatid, aminin natin muna ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw
ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at Ninive, paglakpak sa lupa ay di na babalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya pagkait butil na panghasik. Gaya din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumatabaya ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot siya ang lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastuloy punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Gumagala yung tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw. Nagbunga ng masagana, binhi sa mabuting lupa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi may hahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sanglilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa kamaluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo man tumatanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Jesucristo upang tumubo sa tao.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon ay naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit may binhing nalaglag sa mabuting lupa at ay naguhay. May binhi namang nalaglag sa mabuting lupa at nagkauhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Tila baga ay nakakamiss na mayroong mga audience o kaya ay mayroong nagsisimba kapag tayo ay nagmimisa, dahil totoo po, no? Ang pagdiriwang ng misa ay pagdiriwang ng sambayanan. Kaya kung kayo po'y nanonood ng FB Live during the lockdown season, parang iniisip ko, pakiwari ko, di ba yung huling misa natin ay second Sunday ng March, after 4 months, 4 long months, ay nagbubukas uli ang ating simbahan sa pamamagitan ng sabi natin ay pagbibigay ng permiso ng ating IATF, pero 10% lamang. No, kaya kung mapapansin natin, gumawa tayo ng mga protocols and measurement para to make sure, opo, nagbubukas na ang ekonomiya, opo, nagbubukas na ang ating simbahan, pero hindi nawawala yung ating virus. Kaya extra careful. Kaya pati kaming mga pare, ang sabi ng obispo sa amin, magsuot ng mask kahit na nagmimisa, para nang sa gayon ay magbigay ng halimbawa rin na palagi isuot yung mask para hindi nga tayo mahawa ng virus. So, little protocols, sabi natin, little discomfort, pero para naman din sa atin ito. Sa ating karanasan ng pandemya, for 4 months, sa tingin ko pare-pareho tayo na ang dami-daming kawalan sa ating mga buhay. No? Pag sinabing kawalan, pag sinabing losses, it does not only pertain to financial losses, which is talaga na nga naman na ito yung talagang malaking epekto ng pandemya sa atin. Financial losses, ang dami-daming walang trabaho. Sa pagsasara pa ng ABS-CBN, nadagdagan pa ng 11,000 ang walang trabaho. No? Losses, pagkawala. Pero hindi lamang financial losses ang naranasan natin during pandemic. Ano pa ito? Diba? Yung ating loss of freedom.
hindi pwedeng lumabas. Ang suggestion, ang protocol, ang ating mga 20 and below, hindi pa rin pwedeng magsimba. Pasensya na, manood muna ng Facebook Live. At 60 and above ay hindi pa rin pwedeng magsimba, hindi pa rin pwedeng lumabas. No? The loss of freedom. Ano pang mga kawalan na meron tayo? Panigurado ko, dumaan yung summer, ang dami-dami nating plano. Kami sa aming parokya, meron sana kaming annual parish outing. Nakabili na kami ng ticket, nakapag-book na sa aming pupuntahan bilang aming R&R, pero we need to cancel everything, di ba? Cancel of plans, cancel of, sabi natin, celebration. Yung birthday mo, dinaanan ng quarantine. Birthday ko, May 8, dinaanan ng quarantine. Simpleng-simple. Kami-kami lang muna ng aking staff sa loob ng kumbento. No? Ang dami-daming nating pagkawala. At kalakip ng pagkawala, we find ourselves, no? Parang nandun lang tayo sa isang tabi, nandun lang tayo sa isang gilid. Ano ang nagiging resulta pag meron tayong mga ganitong pagkawala? No? Ang tawag natin dyan ay we experience mental health crisis. Naririnig na natin yung mental health, sa aking Facebook, isang kaibigan na pare, merong challenge to make 25 push-ups for 25 days. Ibibidyo mo yung sarili mo in order to, in order to promote mental health awareness. No? Pag sinabi nating mental health crisis, ito yung nararamdaman natin sa ating sarili. No, naranasan na ba natin? Para bang tila, ano yung mga karaniwan nating nararanasan ng mental health crisis? Di ba? Pag tayo ay hindi nakakalabas, anong nangyayari sa atin? Nabubugnot tayo. Di ba? Yung ibang tao, dahil ang dami-daming mga nawala sa kanila, nagkakaroon ng depression. Nagkakaroon ng, sabi natin, ng parang traumatic experience na parang nawala na yung mga bagay sa kanila. Nadidepress, nai-stress. No? At marami pang bagay na nararamdaman tayo nitong pandemya dahil sa pagkawala ng maraming bagay sa ating buhay. Pero gayunpaman, sabi sa atin, come with the many losses that we experience also mental health crisis. At kalakip nitong, we come also to lose yung tinatawag natin nung may nagbigay sa amin ng recollection ng mga pare. Sabi niya, ang ganitong mga uri ng karanasan, we come to lose, ang kanyang term na ginamit, ang ganda-ganda, no? We lose the sense of truthful perspective. Ang ganda nung term na ginamit niya. Pag nakakaranas tayo ng mga pakiramdam ng pagka-depress, pagka-stress, mental health, di ba? Nababago ang ating pamamaraan ng pagtingin sa bagay. The loss of truthful perspective. Di ba? Pag ang iyong kalooban ay bagabag, ang pagtingin mo, ang perception mo sa mga bagay ay medyo erroneous, defective. Diba? Isang halimbawa nito, sabi nga, pag nagugutom ka, huwag kang mag-grocery. Never, huwag kang mamimili kapag ikaw ay gutom. Bakit kanyo? Medyo pag gutom ka, ang naiisip mo pagkain, ang tendency ay bumili ng maraming bagay tungkol sa pagkain sa grocery. No, kaya pag mayroong defect internally, pag mayroong struggle internally, our perception are also defective. No, kaya sabi, ano yung mga karimitang nararanasan natin sa ganitong mga pandemya, di ba? Iba yung pananaw natin.
Minsan palpak at mali yung ating mga pananaw. We become biased. No? Sabi ng karanasan natin, kapag ganito yung ating nararanasan, nagkakaroon tayo ng depression. Pag may depression, mali ang pananaw mo sa buhay. Mali ang nagiging desisyon mo. And therefore, sabi ang ganda-ganda nung ebanghelyo natin, timely, very timely yung ating readings and gospel. It speaks about how are we going to take in the Word of God sown to us. Diba? Pag defect, pinag-uusapan na rin natin, pag mali at defective ang karanasan ng tao, ang kanyang perception, ang mga bagay na tungkol sa Diyos ay hindi niya nakikita na tungkol sa Diyos. No? Kaya binabalik tayo ng ating mga pagbasa, ng ating readings. Napakaganda ng first reading natin, sabi, ang salita ng Diyos ay para bagang ulan o niebe, snow. Pag ito'y bumagsak, ito muna'y magbibigay ng dilig sa mga halaman, magbibigay ng inumin sa mga tao, at sakalang ito'y babalik sa Diyos. No? It reminds us of our vocation. Sabi, ano ba yung pagtawag ng Diyos sa atin? Na lahat ng bagay sa atin, ibalik natin sa Diyos ng may kabuluhan. Kaya sabi sa atin, kapag tayo ay nagkaroon ng karanasan ng pagkabagabag, depression, mental health illnesses during the pandemic, ang magandang solusyon, the antidote for this is, we come to be humble. Ibaba natin yung sarili natin. Kasi anong nangyayari? Pag tayo ay depressed, we become self-centered. Naroon yung pride. Yung aking survival lang ang mas mahalaga. Yung aking well-being lang ang pinakamahalaga. Diba? So when we come to be invited to be more humble, alam niyo nung nakapunta po ako sa Holy Land, isa sa pinakamagandang site na aking napuntahan sa Holy Land ay yung lugar kung saan si Jesus ay ipinanganak. Saan ito? Sa may Bethlehem. Pero yung Bethlehem po ay itinayo, yung site kung saan si Jesus ay ipinanganak, noong meron ng mga ibang simbahan ng mga Hudyo na nakatayo. So, humukay sila papailalim para makapunta sa site kung saan ay si Jesus ay ipinanganak. Pero bago ka makapasok sa chapel kung saan naroon yung site ng kapanganakan ng ating Panginoon, yung door na bato ay only 8 feet tall. Usually mga pintuan natin ay 7 feet, 8 feet, pero ito 4 feet. No? Kaya bago ka pumasok, kailangan mo muna na yumuko. No? It's a very beautiful symbol of if we wanted to experience God, we need yumuko. Kailangan tayong to bow down. Kailangan nating ibaba yung ating sarili, to be humble. Diba? When we come to humble ourselves, we see many things na hindi natin napapansin. Kapag we are humble, we come to see the perspective of God. Kasi minsan, di ba pag masyado tayong mataas, masyado tayong mayabang, ang nakikita lang natin yung ating sarili at ang ating pangangailangan. Nalilimutan na natin ang pangangailangan ng iba. In humility, we come to see a very different perspective. When we are humble, we come to see the perspective of God. Diba? Pag mayroong karanasan ng, halimbawa, yung mga palagi napapanood natin sa Facebook, may namimili, mayaman, may nagtitinda, tindera, cashier, o crew sa isang fast food. Yung mayaman ang dali-daling magalit, ang dali-daling magsungit.
Ang dali-daling, sabi natin, ay magreklamo at manigaw. Kasi ang naiisip niya, customer is always right. Gutom ako nagbayad ako That is your perspective. Pero makita mo sana if you're going to humble yourself, makita mo naman yung perspective ng manggagawa, ng crew, ng tindera. Baka pagod, baka gutom pa, nagkamali lang. Pero if you are, sabi natin, full of pride, mayabang, ang perspektibo mo lang ang tama, hindi mo nakikita ang ibang perspektibo, ay nagkakamali ka ng desisyon. Ang dali-dali mong sumigaw, ang dali-dali mong mamahiya, ang dali-dali mong magalit. So whenever we experience mental health crisis, kapag tayo ay mali ang ating perspektibo, humility. Ibaba ang ating sarili, magpakumbaba at makikita natin ang pamamaraan ng Diyos, katulad ng pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Though He was God, He humbled Himself and took a form of a slave, just like us. Siya'y bumaba at naging taong tulad natin. Gusto natin makita ang Diyos, bumaba tayo kung saan naroroon ang Diyos. Katulad ng simbahan sa Nativity, bumaba, yumuko, at makikita mo at masasalubong mo ang Panginoon sa iyong kapwa. Ikalawa, maganda rin yung ating ebanghelyo kasi hindi lang ito tungkol sa ang Diyos, ang Kanyang salita ay ibinibigay sa atin at tayo ay tumatanggap. Diba? Ito rin ay karanasan natin, tayo naman bilang nagbibigay sa mga magulang na naririto. Minsan napapansin natin, ang buhay pamilya, ginagawa natin ang lahat para sa ating mga anak. Diba? Nagtatrabaho, we provide everything for them. And sometimes, anong nararanasan natin? Nararanasan natin lahat ng sikap, lahat ng tiyaga, lahat ng pangaral, ibinibigay natin sa ating mga anak. Pero anong nangyayari? Ang ibang mga magulang will always experience disappointment. Bakit sila nadi-disappoint? Kasi lahat ibinigay na nila, pero katulad ng ating ebanghelyo, hindi sa lahat ng pamamaraan natatanggap yung kanilang ibinibigay na kabutihan at nalalaglag sa mabuting lupa. Diba? Minsan yung mga anak kahit na pinalaki sa tama, they turn out not the way we planned them to be. No, pinagtapos mo, pero bigla na lang meron silang mga maling pagpili. Kaya di ba ang nangyayari, nadi-discourage yung mga magulang, o kaya sasabihin ng mga magulang, kung hindi ka susunod sa gusto ko, sa plano ko, ay umalis ka na lang. No? Nasasaktan lang ako dahil lahat ng binibigay ko ay mabuti, ang isinusukli mo naman ay hindi mabuti, hindi sa ayon sa plano ko. Diba? Ganyan yung experience ng mga magulang Ganyan yung resentment palagi ng mga magulang. Katulad ng ebanghelyo. Gumagawa ka ng mabuti, pero hindi sa lahat ng panahon nalalaglag ang ginawa nating kabutihan at ito'y nagbabalik sa atin. And we sometimes feel discouraged kaya sasabihin natin, ay, ayoko nang gumawa ng mabuti kasi hindi naman ako nabibigyan ng credit. Hindi naman ako naibabalik sa akin yung kabutihan. Hindi naman ako nasusuklian. Pero sabi sa atin, another invitation of the gospel, katulad ng sabi ni Mother Teresa. Sabi ni Mother Teresa, we are not called to be successful, but we are only called to be faithful. Hindi lang tayo kailangan palaging maging matagumpay, pero kailangan tayong maging matapat. Sa mga oras na hindi man natin, yung plano natin ay natutupad, gawin pa rin ang tama, gawin pa rin ang nararapat, gawin pa rin ang mabuti. Kasi ito ang binigay na halimbawa ni Jesus. Whenever we experience, just like in the gospel, everything is not turning out well in our life,
Binigay na natin ang lahat pero hindi naman ito nagbunga ng ninanais natin. Manatili pa rin. Be faithful. Maging matapat pa rin. Dahil hindi lahat ng pagkakataon tayo naman yung panalo eh. Ang pagtawag lang sa atin, sabi ni Mother Teresa, maging tapat. At darating din ang tamang panahon para sa atin. Bandang huli, ang ganda-ganda ng ebanghelyo natin sa pagbubukas natin ng ating simbahan muli, tinatawagan tayo maging tulad ng ating ebanghelyo, makinig. At sa pakikinig, tayo ay nagiging mabuting lupa kung saan ang salita ng Diyos ay magiging epektibo at mamumunga ng mabuting gawa. At ang ating buhay ay ibabalik natin sa Diyos ng kaaya-aya. Kaya napakaganda nung ating karanasan ngayon. Bumabalik tayo sa simbahan. Makikinig muli tayo ng salita ng Diyos. Pero higit sa lahat, tatanggap ulit tayo ng katawan ni Kristo na nagsasabi sa atin, yung pakikinig natin, hindi lang mananatili sa tenga, hindi lang mananatili sa ating isip, bababa ito sa ating puso, at higit sa lahat, ito ay bababa, manunuot sa ating kaluluwa na siyang magbibigay sa atin ng lakas na maging mabuting mga alagad niya. Amen. Magsitayo tayong lahat at sabay-sabay nating sambitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Dumalangin tayo sa Ama na wag lamang tayong maging tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod at nagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, reliyoso at reliyosa, maging instrumento nawa sila ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lider ng bawat bansa, mapaglingkuran nawa nila ang bayan ng may buong pusong pagmamahal at hindi ganid sa kapangyarihan at kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dukha, may sakit, mga nasapiitan at mga naliligaw ng landas, makita nawa nila ang kaaliwan, pag-asa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, mamuhay nawa tayong may pagkakaisa at pagtutulungan bilang bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamit nawa nila ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tumimo nawa sa amin ang mga salita ng iyong anak upang matutunan namin ang iyong kalooban at masundan namin ang daang kanyang tinahak kung saan kami ay makapamumunga ng lubos. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Aming hatid
Manalangin kayo mga kapatid, upang ating paghahain ng alak at tinapay, ang ating panalangin at ang ating buhay laan para sa Diyos ay kalugdan-nawa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa aming mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaan kaming mamuhay sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria,
Birheng Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang muling pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghay mong aming pananampalataya. Huwag ang mga nagawa naming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Maawa ko sa amin, Cordero
Naririto ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo natatanggap ng kanyang banal na katawan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin ka namin ng spiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaang kami ay mawalay sa iyo. Amen. Sigat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng kapitan, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapaalala, ako'y iyong iniibig at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan o yayin ng ina, ang larap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginawa ng abang, gayon ang Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa aking katawang at magpapaalala, ako'y iyong iniibig at siyang itatapat sa puso. Mga paalala po, simula ngayong linggo, nabigyan na po ang simbahan ng pahintulot na magbukas at magdaos ng mga misa. Ang mga misa po natin tuwing linggo ay ika-6, ika-8 at ika-10 ng umaga. Sa hapon naman po ay ika-3, ika-5 ng hapon at ika-7 ng gabi. Hinihiling po na sumunod tayo sa mga protokol na itinakda ng IATF na panatilihing nakasuot lamang ang face mask sa buong misa, magpa-disinfect at magpalista pagkadating sa ating simbahan. Hayaang kuhanan ng temperature bago pumasok ng simbahan.
Gamitin ang nakatakdang pintuan sa pagpasok at paglabas ng ating simbahan at huwag kalimutang pumila at panatilihin ang social distancing. Hinihiling pong pagkatapos ng ating misa na huwag na pong magtagal upang magbigay daan sa pag-disinfect ng mga upuan bilang paghahanda sa susunod na misa. Maraming salamat po. Magsitayo na po. Tayo po'y magsiluhod para sa ating panalangin ng Oratio Imperata. Makapangyarihang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila'y makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Nawa, ay iligtas niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman at pag-ibayuhin mo sa amin ang pagnanasang, kumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas naming ipinagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ng kanyang karunungan na nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap, gumawa ng kabutihan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Diyos upang siya ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyo lahat. Humayong ihayag purihin siya at ating ibonyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at tanan, Alleluia. Ang isip ko sa lahat, kalinga niya'y wakas, ngayong lukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niyang angking signig ng bituin.